Good evening everyone. Mayong gabi sa tanan-tanan. Friends, good evening. Bible Baptist Church member, Bayawan, good evening, and mayong gabi usab sa tanan nga mga members sa church, mga pastors, mga friend nato. Mayong gabi. Now, tonight, nini nga gabi padayon ta sa pagtuon about knowing God according to the scripture. Ang pulong sa Ginoo mao'y labing importante nato nga pagatun-an magtuon ta ng hungod sa Dios, no. Apan sa sini nga gabi may naatay mga pangutana diri nga dapat naton tubagon nini nga gabi. Nanungod kini sa mga panghitabo sa nagligid nga semana hangtod subong tungod sa ginatawag nga mga kalamidad. Ang pangutana diri, if there is a true God, why calamities happen? Kung may naabay tinuod nga Dios, ngano ang mga kalamidad nagalabot? Di niya ba kini mapugnan? Di niya ba kini mapahunong? Ngano man nagkalatabo kini nga mga butang sa karon og sa umaabot pa? May naay mo naabot nga super typhoon na sad. O ang pulata nga hindi ni maghatag og dako kayo nga damage. Super typhoon. But tonight atong tubagon, if there is a true God, why calamities happen? Now, according to the Bible, Genesis chapter 1, verse 1, down to the last verse, and Genesis chapter 2, kung magambal tanongod sa creation sa Ginoo, in the third and fourth day, nga creation sa Diyos, and God saw, it was good. Nakita niya kini nga maayo. Way kasawayan. Hantod nga natapos niya ang iyang trabaho. And God saw everything, it was good. So ang creation sa Diyos, perfect during at a time. Wala kini sang butang nga dili maayo. All of this. Apan ang story, according to the Bible, sang si Adan gipahimangnuan sa Ginoo inside the Garden of Eden. Og si Eva gidayaan, nagkuha sila sang usa ka butang nga ginadid-an sa Ginoo, kag iya gidad-an ang iyang nga bana nga si Adan, kag ginpakaon niya. Og diha nagsugod ang sugiranon, ang istorya nahanungod sa ginatawag disaster, kalamidad. Higala, once gani nga ato supakon ang Dios, ang plano sa Dios, makaangkon kita og mga consequences. Og sukad ni adto ang panahon kag ang kalibutan nga daot. Nahon naton sa pagtuon, may upat diri ka rason nanungod sa aton pangutana. If there's God, why calamities happen? If there's a true God, nganong may mga kalamidad nga nagkatabo? Okay. Genesis chapter 3 verse 17. Una, because of sin. Nganong ang kalamidad mahanabo tungod sa sala kini sa tao? It is a sin of disobedience. Basahon akon ang Genesis chapter 3 verse 17. Curse is the ground. Kamo na sumpay kung may Bible mo. But ang point sa Biblia, ingon niya, ang tunglo nag-abot sa yuta. For thy sake, tungon ni adto sa ilang pagkalnapason. In sorrow, that thou eat,
all the days of thy life. Ingon sa Bible, niabot ang tunglo sa duta. Kay may butang ang tawo nga gihimo nga naglapas sa Dios. Timan once nga makahimo ta sang sala, there is a consequences. Kung makahimo sang sala, may naagyoy konsekwensya nga madawat. So tungod sa pagpakasala o samtang si Adan o si Eva nagmalinapason dito sa Garden ng Eden, ginpagawa sila apan nagdala og tunglo. Bisan ang rose nindot tan-awon, pero may naay thorns. Og iban pa. Ang mga leon nagsugod og pamaak. Apan niadto nga mga butang sa Garden sa Eden, unta kato takom nga dapit nga ginpreparar sa Dios. Apan lagi ingon ako ang tao nakasala. Mao na nga ang sala ni dala og tunglo. In Romans chapter 8 verse 22, for we know that the whole creation groaneth and troubleth in pain together until now. So, ang libro sa The Book of Romans nagpamatuod. Nakahibaluta kon paano nag-agunto, groaneth, gabakho ang kalibutan tungod sa pagkamalinapason sa tao. Ang kining mga butang nga nag-abot nga mga kalamidad sa atong kinabuhi, resulta ni sang mga sala nga nahimo nato. Halin from Genesis chapter 3 paadto nato karon. It is the result of man sin. Resulta ni sang sala sa tao. Di ni gitugot kag alaw sa Ginoo. Kay ang Garden ng Eden, lugar nga ginama niya. Apan tungod sa sala sa tao, gipagawas sila sa Dios. Kag ang kalibutan nahimong tinunglo. In the book of Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and so it pass upon all men, for all have sinned. Tungod lang sa usa ka tawo nga nakasala, misulod sa kalibutan. Kag ang sala ni resulta og kamatayon, kay ang tanan nakasala. So, waay ikamahayan sa Dios ang iyang ginhimo. Ang lisod lang kay ang tao nagpili sa dautan sang sa Ginoo. At tuta sa number 2. Ngano kung may Diyos ang kalibutan, niabot ang kalamidad. Una, ingon akon tungod sa sala sa tao. And every sin nga ginhimo naton, kung ato ni subong ginapugas, one day mamunga ni sa dili maayo. Kung magpabilin kita sa pagpakasala, kita gyapon ang makaluluoy. Ang Dios magpabilin siya nga balaan. Ang Dios kung kita magpakasala, dili siya lugit. Kita ra gihapon ang makaangkon sang dili maayo nga resulta sa pagpugas naton sa mga kasalanan. Hindi naton i-blame sa Dios. Nganong ingon ani ang natabo? Ingon akon because of sin. Number 2,
Number 2, ngano kung may tinuod magig nga Dios, may mga kalamidad. Nganong may mga kalamidad? Ato na pod tanawon ang Biblia. Ang kalamidad, that is a judgment, usa ka hukom ni abot. Once nga maghimo ka og sala, moabot ang adlaw nga hukman ta. Ato basahon ang pulong sa Ginoo sa libro, sa the book of Genesis, chapter 6, verse 5. Ang pulong sa Ginoo sa Genesis chapter 6, verse 5, and God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought in his heart was only evil continually. Tani mo na, ang Diyos nakita nga ang tao gikan sa kay Adan hantod sa kay Noah. Gipili gid sang tao ang pagkadautan. Ang verse 11, Genesis 6:11, and the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Tanawa na, nganong may naay mga lunok, nganong may mga trahedya karon nakita naton. The earth was full of corrupt. Masuko ta oy sa ato na dungog nga ang kalibutan nadaot tungod ani nga mga pamatasan, tungod ani nga makinaiya. The wickedness of man was great. But siguro nidako pagig kag nidako nimuad, and every imagination of the thought of his heart was only evil. Evil continually. Ang pagkadautan na mo'y gipili sang tao. Sang sa tarong. Ano ang banahog ina? Ang musafir ani, kita ra gihapon. Verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Number 12, Genesis chapter 6, verse 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all the flesh and corrupted his way upon the earth. Ang tanan, mga igsuon, gihigugmag yun nato ang mga kasalanan. Daot gud ta tungod kay mauning aton ginpili ang pagkadautan ng dautan. Sa verse 13, and God said unto Noah, the end of all the flesh is come before me, for the earth is filled with violence. And thought them, and behold, I will destroy them, the earth. So ang Diyos ni allow nga ang kalibutan kag ang mga tao, all the flesh, nga sa Biblia, ma-destroy. In Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Kini si Noah may pagtuo sa Diyos. In short story, God command Noah to build the ark. Ato na ibaluan nga nagtukod siya sa usa ka arka. And during at a time, maunay pinakadakong barko ang arka. Ang length, ang kahabugon, restores yung gigama. Nahimo ni Noah for 120 years nga paggama sa arka.
Siguro ang iba nagtabang patughakwat sang kahoy o ginasangyawan ni Noah na believe in God, trust the Lord, isalikway ang sala, all the wickedness, all the corrupt, back to God. Sulod sa arka. Aron, maluwas ka mo sa dakong lunok. But all the people, ano ni sinuwa? Nagbuang naguro ni, pati kainit, ano ni sinuwa? Naguli ano na tingali ni? And according to the Bible, 8 ka persona ang nakasulod sa arka. Nga gigama sa mga pamilya ni Noah. Kag ang mga tao gisangyawan, giwalihan. Wa gyud. Ug sa kadako sang arka, that is only one door. Usa lang gyud ka portahan. And then Noah nagsyagit, talikdi na ang sala, isalikway na ang sala, balik na sa Dios, sulod nining arka para maluwas ka mo. But the people ignore. Because the earth, ingon sa Biblia, was full of corrupt. Filled with corrupt. And the people continuing wickedness. And the earth, ingon sa Biblia, her imagination and thought is evil. Padayon sila. Higala, dumdumo naton, niabot ang lunok, sinuwa kag ang iyang panimalay, naluwas sa arka. Dumdumo naton sa panahon ni Noah, flood ang judgment sa Ginoo. And it is only one door sa arka. Ang symbolism ani niya, spiritual life, in the time of Jesus Christ, karon, that is grace. Kung sa panahon ni Noah, lunok, moabot ang adlaw, nga sa panahon ni Kristo, the end of the world, ang judgment, lake of fire, linaw sa kalayo. Kag ang konsino nga dili muduol kang Kristo Jesus nga manluluwas, dili makasulod sa langit. Sa panahon ni Noah, arka. Sa panahon ni Kristo, maong langit. Christ is the only way to go to heaven. Dumduma igsoon nga kung dili ta magpalapit sa Dios, dili ta makadawat sang kinabuhi nga walay katapusan nga ginaman sa Dios didto sa langit. Si Kristo lang is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Ang Bible nag-ingon, we are all sinners in the sight of God. Romans 3:10, there is none righteous, no not one. Walay matarong, walay bisan usa. In Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang gasa, anaalanggod kang Kristo Jesus, the gift of God. John 3:16, naghambal, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. May kinabuhi nga walay katapusan. Jesus is the only way, the door to heaven. Siya lamang ang pultahan pakadto sa langit. Gusto ba ka maka-eskapar sa ginatawag linaw sa kalayo? Dool sa Ginoo samtang hindi pa uli ang tanan. Sinuwa, nagsangyaw, nagwali, sulod sa arka. Ito ang mga tao, wala sila mituo. Ang lunok ni abot, 8 lang yun ang nakasulod sa arka.
And after sa kay Noah, nagdaghan na pud ang mga tao. Hangtod nag-abot kang Kristo. Another chance nga ginhatag sa Ginoo naton. Let's go back sa tinud-anay nga pagtuo kag kabubuton sa Dios. Kung wala ka relasyon sa Dios, kay kita nahamulag, nahilayo sa grasya sa Ginoo. Mabot ang adlaw, the judgment of God, lake of fire, linaw sa kalayo. Higala, hangyoon ko ikaw, trust Him, saligi siya. Repent your sin, hinulusun nato itong mga sala. Accept the Lord Jesus Christ in our heart. Nung ka, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. I confess my sin to you. Makasasala ang nakasala ko. Lord, tudloy ko nga magsaling sa usa kang tinuod nga Dios nga mao si Kristo. Lord Jesus, thank you sa imong pag-sacrifice para nako. Luwasa ang akong kalag. Aron maluwas ako gikan sa linaw, padulong sa linaw sa kalayo. Ug dada ako sa imong himaya, sa imong ginharan. Palapit ka kanako. Ug ako magaduol diha kanimo. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Himuak ka na nga pag-ampo masinsiro sa imo atubangan. Samtang hindi pa ulihan tanan. Padayon naton sa sunod kining aton nga gisgutan ang Ginoo magapanalangin nato tanan. May God bless us.